So hindi ko sinisiraan yung mga salon dito kasi ayon sa bali-balita, itong salon na to is mayroong mga extra service. Kung ikaw nagtatrabaho sa salon, sana hindi ka kasali sa extra service o gumagawa ng mga extra service sa kanilang mga customer. Meron ako napanood sa TikTok na isang akla. Nakukulong siya dito ng 2 years dahil na-raid sila. Meron siyang salon business na ibinigay sa kanya na kasi mga kababayan, ganito kasi yun eh. Ang mangyayari kasi niyan, hindi pangalan mo ang kakalat. Hindi, example, hindi si Pulana, hindi si Pulano ang tatatak sa isip ng mga expats o ng mga lahi dito, ibang lahi at mga Arabo. Ang tatatak sa kanila is kung anong lahi ka. Well, for example, nahuli ka na ikaw ay isang Pilipino, ang tatatak sa isip nila at ang ipapakalat nilang balita ay isang Pilipino ang nahuli. Good morning sa ating lahat. Malamig na umaga sa ating lahat. Malapit nang mapindot ang remote. So baka next month ay summer season na naman. So mainit na naman. Magsisimula na naman yung trial ng impyerno. Pero ngayon is sobrang lamig na ngayong Marso. Akala ko nga painit ng painit, bigla palamig na. Palala eh. So Shahar Mubarak sa ating mga kababayang Muslim saan mang lupalop ng mundo at Shahar Mubarak o Ramadan Mubarak sa mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Middle East. So panahon na naman ng pag-aayuno ng ating mga employer at panahon na naman ng pagpupuyat. Palakihan na naman ng aibag sa akin. Ang laki na ng aibag ko. Grabe oh. Kasi nag-umpisa na yung Ramadan nila. So good luck na lang sa atin lahat. Kaya natin to, laban lang. At sa mga kapwa ko Muslim na nagtatrabaho sa bahay, na nag-aayuno, nagpa-fasting, kaya natin to, laban lang. So, welcome to my channel. This is Gray Bonet. And please subscribe. Don't forget to subscribe. So mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Middle East, yung mga hurub dyan, panahon din kayo ng hulihan. Since panahon na ng Ramadan, is panahon na ng hulihan ng mga hurub. Ano ba yung hurub? Sila yung mga TNT o mga runaway. Sila yung mga nakaranas ng di maganda sa mga amo nila, kaya tumakas sila. O di naman kaya, mayroong naghikayat sa kanila sa labas, kung saan nagsabi sa kanila na doon na lang sila sa labas magtrabaho. Kaya ginagawa nila, nagiging illegal workers sila, o TNT o hurub sa Arabic. So kung ikaw ay isang hurub at nanonood ka ngayon, na nandito ka ngayon sa Middle East, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia, Kuwait, Jeddah, o saan ka mampalop ng Saudi Arabia, please mag-iingat ka kabayan. Dahil hulihan ngayon ng mga TNT at mga hurub. Speaking of hulihan, is isa sa mga kababayan natin sa Jeddah na nagtatrabaho sa salon ang nahuli. Alam ko viral to kasi binalita na ito sa Saudi Buzz at sa mga Saudi News at sa mga ibang vlogger na advocates. So mga kababayan, meron tayong mga kababayan na nahuli sa Jeddah na nagtatrabaho sa salon. Sila ay mga kapederasyon natin o kasali sa Rainbow Community o Rainbow Gang. So, hindi ko sinisiraan yung mga salon dito kasi ayon sa bali-balita, itong salon na to is mayroong mga extra service. Kung ikaw nagtatrabaho sa salon, sana hindi ka kasali sa extra service o gumagawa ng mga extra service sa kanilang mga customer. Meron ako napanood sa TikTok na isang akla. Nakukulong siya dito ng 2 years dahil na-raid sila. Meron siyang salon business na ibinigay sa kanya ng jowa niyang Saudi. So, nangyari, tama naman yung mga hinala ng lahat. Ayon sa kanya, nag-o-offer sila ng extra service kung saan kaya sila nahuli ay nagkaroon sila ng problema sa isang customer. So, nung matapos na yung extra service na yon, itong si customer na isang Arabo, isang Saudi, is hindi nagbabayad. Nahirapang singilin yung kasamahan niya. So, since matigas sila, siningil talaga nila, nagalit yung Saudi. At ang nangyari is, yung customer nila, lumabas, din nagtawag ng pulis, at yung mga pulis na yun is nagpanggap na civilian o yung customer. Tapos yung bigla nagkaroon ng raid at hulihan. So si kabayan ay nakulong dito sa Saudi, sa Jeddah kasi siya nung nakabase. Nakulong siya ng 2 years. So naghiwalay na sila ng jowa nila, nakulong siya. Nung na-deport na siya, nasa party pa rin siya ng Middle East ngayon. Subalit, nasa Saudi na siya. Ibinahagi lang niya ang kwentong nangyari sa kanya
nung nakulong siya dito sa Middle East na isang kapederasyon o bahagi ng Rainbow. So please mga kababayan, kung nagtatrabaho man kayo ng mga ganon na nag-o-offer ng extra service, nagtatrabaho kayo sa salon na nag-o-offer ng extra service, ikaw man ay mapababae, ikaw man ay paakla, syokla, o bahagi ka man ng Rainbow community, tigilan nyo na yung pag-offer ng extra service. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang TNT, tapos nakatagpo ka ng customer na medyo may kulo ang dugo, baka yun pa ang maging katapusan mo. So, please, magkaroon naman tayo ng dignidad sa ating mga sarili mga kababayan. Meron din akong nabalitaan na gumagawa ng prostitution dito. Alam ko ginagawa niyo yun para sa pamilya niyo. Maaaring kayo ay runaway, maaaring kayo isang takas. Pero wag naman umabot sa punto na pati yung pagbibenta ng katawan isusunggaban niyo na trabaho. Kasi mga kababayan, ganito kasi yun eh. Ang mangyayari kasi niyan, hindi pangalan mo ang kakalat. Hindi si Pulana, hindi si Pulano ang tatatak sa isip ng mga expats o ng mga lahi dito, ibang lahi at mga Arabo. Ang tatatak sa kanila is kung anong lahi ka. Well, for example, nahuli ka na ikaw ay isang Pilipino, ang tatatak sa isip nila at ang ipapakalat nilang balita ay isang Pilipino ang nahuli. So, mangyayari niyan, yung lahi natin is malalagay na naman sa alanganin. Magkakaroon na naman tayo ng tinatawag na mababang uri o mababang tingin sa atin ng ibang lahi. Lalo-lalo na yung mga gumagawa ng prostitution. Please, kasi hindi ikaw ang napapahiya. Mga lahi natin bilang Pilipino ang napapahiya. Itigil nyo na magtrabaho kayo ng marangal. Meron naman siguro mga trabaho dito na ino-offer na hindi kailangan ng mga ganyang trabaho. Yung mga extra service at yung mga ano-ano pang offer. Meron din akong nakita kasi sa TikTok na may mga DM me, direct message me. Meron din sa message me on WhatsApp. Tapos inilalagay doon ang picture ni kabayan. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin gumagawa siya ng hindi maganda. So yun lang mga kababayan. Message sa lahat na nagtatrabaho ng salon, sa lahat ng gumagawa ng mga prostitution o hindi magandang trabaho para lang kumita. Please itigil nyo na yan dahil napapahiya ang lahing Pilipino, mga kapwa natin Pilipino. Dahil ang magiging tingin sa atin ay pare-pareho na naman. And sa lahat ng mga TNT, mga runaway dyan, mga takas sa amo, mga hurob, mag-iingat kayo. Baka kayo ay isa sa mga mahuli. So dapat maging alerto kayo. O ngayon, magpahuli na lang kayo tapos para makauwi na kayo ng Pilipinas. Pero kung ayaw nyo pang umuwi, mag-iingat na lang kayo. Dahil wala naman nag-utos sa inyo na mag-run away. Wala nag-utos sa inyo na maghuro. So yun lang. Shahar Mubarak ulit sa ating lahat. And panahon na naman ng huwag paghihinga sa kapwa natin dahil ngayong Ramadan, panahon na naman ng mababahong hininga. So guys, this is Grey Bonnet and thank you for watching. Sayonara.